Sabi ni Ate Rex, ikaw pala speaker. Kung alam ko lang, gumawa ako ng lakad. But anyway, salamat sa ating Panginoon. Mamaya papaliwanag ko kung ba't ako. Usually, hindi naman ako nag-aalahas eh. Ha? Inisip ko, sabi ko kay Mrs., naibigay ko na ba tong message na ito? Pero naalala ko, Vesper eh. Gusto ko ma-share kasi inspired ako dito sa mensahe na ito eh. Malalaman natin, lubusan ko sa ating Panginoon kung anong kahalagahan natin sa Panginoon. Kung gano'ng kahalaga sa atin ang mga alahas natin, ako rin magtatapat na ako sa inyo. Ako rin maraming mamahalin. Dahil ako, bumili rin ako. Napuputol ba? Hindi ba ayos yung... Lang ako. Okay. Yun nga, sa Saudi ako. Kasi sa Saudi, nung Saudi ako, yung panahon ko, parang yung bilihan ng gold, parang palengke lang. Totoo yung walang bantay, kaya ako napasama ako sa mga Pilipino doon, magbabalumbol lang kami ng parang radyo, dyaryo, nakasabit yung mga kwintas doon, susungkitin lang yon, sungkitin namin. Hindi, totoo yun. Tapos meron kaming Coke in can, doon namin nilalagay. Pati yung mga singsing. Kasi parang nasa box bilao yung singsing. Papalabas na. Sadik, Ana Aishada, pag sinabing gusto ko to, ilalabas niya yon. Tapos lilituhin namin yung Arabo, Shub, Adawahid. Pagtalikod nun, pipitas na kami, lalagay ko namin sa Coke in can. Hindi ko po kinahiya yun, nasama po ako doon. Talagang napaka maloko yung mga Pilipino ron. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po ito galing doon. Galing to sa hindi po sa Bangkok, sa bangketa. Ito yung yung may kalamansi pa. Sa mga ito yun. Kaya, pero kahit ito'y tubog lang, parang totoo ba? Parang tunay, ano? Pero totoo lang, mumurgold ito. Alam niyo ba yung mumurgold? Mumurahing ginto. Ito yun. Kung ba't ko ito sinuot, merong kaugnayan sa sermon natin. Actually, hindi naman ako nagsusuot eh. Pero kahit ganito to, binibigyan ko itong halaga. Yung mga relos ko nga eh. Rolex, halagang 450 lang eh. Pesos lang yun ha. Pero makasulat Rolex. Mahilig ako sa ganun eh. Kasi bibili ko ng million Rolex. Halagang 450, parehong oras lang naman din na ibibigay nun. Pero kung meron kang pambili, why not, di ba? Okay lang yun. Alahas, okay lang kung meron tayong pambili. Tulad ni Ate Rex, yayamanin yan. Ate Rex, pwede ka ba mag-model, alahas mo? Sabi ni Ate Rex, sabi sa akin, Ate Rex, no, kidding aside. Di ba mahalaga yung ginto kahit natubog yan? Kung may butas nga lang tenga ko, naghikaw din ako eh. Yung iba nga, di ba, tatlo pa butas. Meron pa nga dito eh. Di ba? Bakit? Iba yung dating sa atin pag may alahas tayo. Di ba? Sino rito may mga alahas? Taas kayo ng kamay, hindi ko naman kayo utangan eh. Ayun. Di ba? Iba nabibigay ng pagsusuot ng alahas. Ito nga,
Pag ako may suot, iisipin nyo pang sa bangketa lang to? Di ba? Tingnan nga, nung may dumating naman, nakaalahas si pastor. Hindi nila alam, lang to. Ito yung nakababad sa kalamansi, ito sa monumento. Mura lang ito. Pero iniingatan ko to. Di ba, alahas natin, iniingatan natin, nilalagay natin sa jewelry box o kaya sa bolt. Ayan, mukhang si Brother Ray may bolt Alam na alam Itinatabi natin yan. Talagang, ako nga, sinisinob ko to Bakit? Dahil mahalaga. Yung alahas po, treasure, hindi po ito pakalat-kalat lang. Tama ba? Hindi ito isang tabi lang o walang bahala natin. Binibigyan natin to ng halaga. Ngayon, ba't ko nasabi ito? Dahil meron po itong kaugnayan sa ating pag-uusapan sa umaga na ito. Hindi naman po puro sermon. Medyo light lang po tayo ngayon. Kaya ang ating pag-usapan ngayon is about... Okay. Ayan. Basahin nyo nga. God is... Sabihin nyo nga, sigula. Sigula, sabihin nyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, sigula ka ba? Hindi segunda, sigula. Pag nalaman natin kung ano yun, bibigyan natin ng halaga yung pagiging Kristiyano natin. Honestly speaking, tayong mga Kristiyano, hindi tayo basta-basta. Hindi lang tayo, sabi nga, pit ng baso na alahas. Ayon sa Biblia, we are God's special treasure. Agree ba kayo doon? Tira mo yung katabi mo. Sabi mo, treasure ka ni Lord. Yeah. Kahit anong tsura natin, kalagayan natin, napaka-special natin sa ating Panginoon. Kasi pag nagbasa ako ng Bible, lalo na pag magpiprepare ako, tinitignan ko sa iba't ibang ano ba tawag doon? Iba't ibang salin ng Biblia. So, natuklasan ko to, tong mga verses na ito na ating pag-aaralan. Okay. Sa 1 Peter 2:4-10, ang sabi dyan, basahin ko sa Tagalog, lumapit kayo sa Kanya na batong buhay na itanakwil ng mga tao, ngunit pinilan ng Diyos at mahalaga sa paningin. Ang sarap pakinggan, ano? Sa English sabi, rejected by humans but chosen by God and precious to Him. Wow, ganun pala ang kalagayan ng mga Kristiyano. Very precious tayo sa ating Panginoon. Tulad ng batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templo espiritual, bilang mga paring tinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual, kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan ninyo, nilagay ko sa Sion ng isang batong panulukan, pinili, ang sabi ka nun, chosen, sabi sa English, chosen and precious uli. Sinabi ganon. Di ba pag sinabing precious, ibang klase yun, ano? Parang yung mga asawa natin. You're so precious to me. Lalong-lalo na pag bago pa lang tayo nagsasama. Pero pag matagal na, hindi na precious. Lanta na. Wala na, tinginan na lang. Pero dapat ganun ka-precious ang mahal natin sa buhay, katulad ng paningin ng Diyos sa atin. Okay? Pagpapatuloy, now, you who believe, this stone is precious. But those who do not believe, the stone, the builders rejected, has become the cornerstone. Sa 8, a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message
which is also what they were destined. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Tingnan niyo, ang ganda sa pagkakasalin. God, anong sabi? Nababasa niyo ba? Special possession. Sino yung kinakausap tayo? Kayo yung kapatid, ako yun. Tayo raw ay, sabi, special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into the wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So, kaka-encourage, basahin ko sa Tagalog, ngunit kayo isang lahing pinili, mga mahalikang pare, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. God, special possession. Payag ba kayo doon pag-aari tayo ng Diyos? Pag pag-aari tayo ng Diyos, special treasure tayo, talagang sisinupin tayo ng Diyos. Iingatan. Hindi hahayaang manakaw, katulad ng mga alas natin. Ano sabi sa John 10:10? Dumating ang magnanakaw upang magnakaw. Diba? Talagang nanakawin. Kasi it is precious to God. Mahalaga itong possession ng ating Panginoon. So ayan ang kalaban, gustong nakawin. Sino yun? Tayo yun. Dumating daw magnanakaw upang magnakaw. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Tayo sa madaling manalangin. Salamat namin Panginoon. Nais po namin Panginoon na tulungan niyo po kami, maunawaan, mabuksan po puso at isipan namin kung ano po ang kahalagahan ng bilang isang Kristiyano. Salamat po sa iyong mga salita na nag-inspired sa amin na patuloy na maglingkod sa inyo at patuloy, Panginoon, na magpuri. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, the Hebrew word The Hebrew word for this treasure is, kanina yung sinabi ko, ano? Sigula. It means special possession. Tayo yun. We are sigula. The word is found in such Old Testament scripture. So, ano ang sabi sa Exodus 19:5? Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my, sabay-sabay, treasured possession. Wow, isa pala tayong treasured. Kaya dapat pagka Kristiyano ko, alam natin kalagayan natin, hindi tayo pahamba-hamba lang. Hindi tayo kung saan-saan lugar nandun. Diba? Tulad ng sinabi ko, pag alahas yan, meron kang isang kalalagyan. Napaka-treasure sa inyo, napaka-importante sa inyo yan. So yun ang sinabi sa Hebrew, no? Kung susundin ninyo at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo magiging bayang hinirang at ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y tangi. Imagine, ang isang hari, isang kaharian, napapalibutan ng mga maharlikang tao, kanya mga alalay, mga ministro. Pagkatapos sa tabi niya, merong isang box. Kasi nung panahon na yon, kaya dumami ang mga alahas, treasure ni Haring David kasi bukod sa pakikipaglaban, pag yung mga dumadayo sa iba't ibang bansa, di ba may mga dalang pasalubong. Kahit po damit, yung kayong lino, mga treasure yan. Ganun na lang ka-enjoy na tinitignan sa box niya. Yung mga alahas niya. Paano ako yung mga damit ko, yung mga polo ko noon? Talagang kukurpo yun. Kukurtinahin. Pero sabi nga, pag tayo nagsuot ng mga Kristiyano, natin magandang pagmasdan. Kasi iba po talaga ang katangian ng isang Kristiyano. Lagi kong pinagdiinan niya mga kapatid. Huwag tayong ano tawag dito? Nakakalimutan ko yung term. Ma-intimidate.
Kahit sino kaharap natin, tayo Kristiyano, ibang klase ang Kristiyano ayon sa Bible. God is special treasure. Sigula, ang sabing gano'n, no? Kaya nga sinabi sa Deuteronomy, you will be my treasure possession. At ang sabi rin sa Deuteronomy 7:6, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people and His treasured possession. Tinignan ko po ito sa iba't ibang salin kasi po, pag nagbabasa ako, tinitignan ko sa mga Greek word, sa mga sinaunang salin, lalong na babaksak din ako sa King James. So, lalo kong naunawaan ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano. Agree ba tayo doon? Hindi tayo basta-basta mga kapatid. We are God special possession. Ang pagkakasabi nga dito treasured possession. Sino rito may alahas na nakatabi sa bahay? Walang kumikibo. Ayun. Ang kanina pa si sister, taas ang taas Baka naman pwede mo akong mapadalaw minsan sa bahay mo. Matiktikan kung saan nakalagay yun. Lalo na nung panahon ng mga hari nung time na yun, ultimo yung baso, kupitan nila, di ba? Ginto. Talagang ganun ipinagpaparangal. Ang sabi nga, merong nga nagsabi nung isang minero nung namatay. Pagkakatsalangan, may dalang isang sakong ginto. Sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan dito yan. Ano ba trabaho mo? Minero po ako. Dito sa langit, yung ginto daw, tinatapakan lang natin yan. Amen. Gusto niyo bang makaranas yun? Na mga batong hiyas? Makaranas? Gusto mo na ba, sister? Pwede naman yun, mauna, o baka naman, kung hindi pa, meron pa tayong, tawag dito, mission dito. Parang si Pablo, sa ganang akin, to live is Christ and to die is gain. Pero kung hindi pa ako kukuha ni Lord, baka ito'y pakinabang nyo pa. Baka tayo rito. Kahit ano edad natin, ba't pa tayo nananatili dito? May mission pa tayo. Alam niyo po ba ang ginto, kahit tumagal yan, hindi po kukupas. Katulad nila nanay na nasa harapan. Diba, ilang taon na po kayo mga nanay? Hindi mabilang, sa dami. 80 na. Pero anak ng Diyos yan, very precious. Diba? Kaya pa nandyan, inspirasyon pa natin yan. Lalong-lalo na nga pag nakikita ko si Ate Rex. Diba? Kasi nung panahon na yon, hindi pa itong Bethel na ito, baba pa lang. Nakikita ko na si Ate Rex, nag-aaser na yan. Di ba, Ate Rex, kasama ko si Chang Myoning? Akay pa lang ako ni Chang Myoning noon. Nakikita ko na si Ate Rex. Nagmamano nga ako kay Ate Rex noong time na yun Siya ka na, Ate Rex, hindi ka umabsent Nandiyan ka So, ano ibig natin sabihin, Talagang, pag nalaman natin, yung kalagayan natin bilang Kristiyano, wow, ganun pala ako ka-precious. Dapat pala, iniingatan ko sa sarili ko at dapat pala magbibigay kaluguran sa Diyos. Amen? Kasi pag katulad ko, eto kahit sabi kong fake lang pag nakikita ko, pag suot ko ito, nagbibigay ng kaluguran sa akin to Amen? Kayo, yung mga, kwenta si sister, di ba? Ilang karat yan, sister? Ha? Wow, 24. Pwedeng kagatin yan, nukot yan. Yabang 24. Yabang nyo, sister? Dapat lang, bakit? Meron kang nasi. Iningatan mo, lalo na pa ang Diyos. Na yung kayo, mga special treasure, na kalugod-lugod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, nasa tamang posisyon, hindi kaya malugod ang Diyos sa inyo, lalong-lalo na, nandito kayo ngayong linggo, nagpupuri sa Kanya. Palakpakan natin, Panginoon. Kaya, pag nalaman natin ang tunay na kahalagahan natin, mga Kristiyano, pag araw ng linggo, dapat nasa tamang posisyon ka, nasa tamang lugar ka.
nasa isang jewelry box ka. Dahil gusto ng Panginoon, nakikita ka nalulugod ng Panginoon doon. And I do believe, ang Panginoon tuwan-tuwa dahil nandito tayo, hindi lang dito, sa ibang mandako na lugar. Sa amin, sa liputan, kahit nasa isla lang kami, masayang-masaya kami roon. Nakikita namin, sabi nga, huwag kayong ma-intimidate. Kahit ganito lang tayo, ganito lang simbahan natin, ang importante, alam natin kung anong kalagayan natin sa Panginoon. Special possession tayo na ating Panginoon. Kaya pag Kristiyano, hindi dapat makikita kung saan-saan lugar. Nakakalungkot, may mga Kristiyano na nakita, sinasabi lang, Kristiyano sila, makikita ko, nakatumpok ng mga inuman, kasi nadidinig ko eh. Meron pa nga ako nadinig eh. May gawain kami sa ganun ganun-ganito, pero parang tagay. Sabi ko, pag alahas ka, hindi ka basta-basta nakalagay lang kung saan, lalo sa pusali. Meron kang pinaglalagyan. At kapag tunay kang Kristiyano, meron kang dapat kalagyan. Saan? Sa presensya ng ating Panginoon. At naniniwala ako, nalulugod ang ating Panginoon dahil we are God treasured possession. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. John 15:16, hindi lang tayo pinili, ano pa sabi? Hinirang. You did not choose me, I chose you and appointed you. Hindi lang tayo pinili tayo at hinirang. Ibang klase yung pinili lang eh. Pero tayo, hinirang pa. Ang sabi rito, kayo bansang itinalaga kay kami at hinirang. Napakasarap yata yung mapipili ka. Di ba mga kapatid? Pag napili ka, segregate ka. Magpapatayo sana ako dito, papipiliin ko kung saan kayo eh. May nabubulok at hindi nabubulok. Di ba? Saan tayo? Sa hindi nabubulok. Sapagkat tayo ay special possession. Meron pa nga, ewan ko kung napanood dito sa Jessica Soho. Puro kwentuhan lang tayo ngayon para medyo light. Baka bugbog na kayo sa sermon eh. Isa pa, hindi ko naman simbahan to kaya ayoko kay sermon. Nandun sa amin, sinesermonan ko sila. Dalawang lalaki, magbabakasyon, ewan ko, napanood nyo to. Wala silang, hindi malaman kung saan ilalagay alahas. Ang dami nilang alahas. Ang ginawa, binalot sa plastic, inilagay sa basurahan. Napanood nyo to? Napanood nyo? Paglagay sa basurahan, nilagay ng plastic bag para sa ilalim. Isip niya nga naman, kung meron man intruder o magnanakaw, hindi isiping nasa basurahan ng ginto, ang alahas. Totoo naman eh. Ang alahas, di mo lalagay sa basurahan o hindi mo lalagay, basta lamang ibabalibag mo sa lamesa kung saan. Sinisinop yan, katulad ng pagsinop sa atin ng ating Diyos. Alam nyo, sinisinop tayo ng ating Diyos dahil napakahalaga natin. So ano nangyari doon sa istorya na yon? Nung dumating, di galing silang bakasyon, nawala sa labas, dumating ngayon yung basurero. Di ba? Sa magmamadali, yung basurahan, binaliktad na ganon, binuhol, tinapon. Para lang daw silang natulala nun. Yung alahas palalala nandun, napunta sa basurahan. Jessica Soho yata ito. So, halos ikamatay nila, iyak na iyak. Ang tagal naming inipon, iningatan. Bali ba naman ang alahas ilalagay mo sa basurahan? Kristiyano, basta mo na lang makikita sa lugar na hindi siya dapat nandun. Hindi nga naman dapat. Ang dapat to, meron siyang bolt o kaya isang taguan na maayos. Hindi sa basurahan inilalagay. Para mga Kristiyano, hindi tayo basta-basta. Hindi lang tayo sa tabi-tabi. Hindi lang tayo sa basurahan. Saan? Nasa God's presence tayo. Dahil ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Sa Psalms 135, ang sabi rin dyan, ayan. For the Lord has chosen Jacob to be His own, Israel to be His treasured possession. Baka sabihin natin, lahat naman ng
binasa natin, pinatutungkol dito mga Hudyo o mga Israelite. Kasi sabing ganon, siya rin ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel naway bansang pinili at kinupkop. Pero kung atin tingnan, katulad ng ating binasa, sabing ganon, the word is found in such Old Testament where it refers to the nation of Israel. Pwede natin sabihin, hindi kami sinasabihan na we are special treasure or special possession. Bansang Israel na yan eh. Pero, but that same word, ibabalik ko nga sa, okay, ayan. Pictures show up in the New Testament. Sinabi na sa New Testament, by the way of pen, sa pamamagitan sulat ni Pedro na apostol, dinescribe niya ang people of God to those who receive mercy. Peter 2:10. Mababasa natin sa Peter 2:10 na ang sabi diyan, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Tayo yun. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. So kasama na tayo. Noon na hindi kayo nakakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo na kayo ng makanyang habag. So, nire-refer dito, katulad ng sinabi ni Pedro sa kanyang sulat, na tayo ay kasama ngayon sa tinaguriang God Special Treasure. Okay ba sa inyo yun? Amen. Kasi sinabi rin sa Galatians 3:20 na kayo'y mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa 1:3, 1 John, sinabi rin doon na lahat kayo na tumanggap sa ating Panginoon ay tinuring niyang anak. So, kasama tayo doon. Hindi natin pwede sabihin, bansang Israel lang yan na sinasabi ng Panginoon na kayo ay aking special possession. Meron nga sa ibang kasulatan na sa King James yata yan sabi, we are a peculiar people. Ano ibig sabihin pag sinabing peculiar? Kakaiba. Na hindi mo mapaliwanag. Ang ganda rin sa salin sa King James eh. We are God-chosen people, a peculiar people. So binibigyan diin. Sabi ko, nung nalaman ko to, nabasa ko to, nung pinaprepare ko to, lalo kong nabigyan halaga, wow. Lalo kong binigyan ng halaga ang pagiging Kristiyano ko. And I do believe, mga kapatid, sa pamamagitan ng mensahe na ito, mabibigyan natin na higit na halaga ang ating pagiging Kristiyano. Kaya nga, ang gandang tignan eh. Yung mga Kristiyano, di ba, pag pupunta sa simbahan, talagang nakapustura. Amen? Kahit simple lang yan, kahit luma lang yan. Hindi natin, importante, nakagroom tayo. Si Brad Awi, kita mo yung buhok. Di ba? Parang pinadilaan sa baka. Di ba talagang, di ba kahit buhok yung planchado, meron nga akong kilala, di ba sabi ko nga na hindi makapagsimba hanggat hindi nakakapagkilay eh. Bakit masama ba? Hindi makapagsimba pag hindi bago damit eh. Gusto natin presentable tayo sa ating Panginoon. Though it is not necessary, bago man yan, kung ano man yan damit mo. Ang importante, yung kaloob-looban natin. Precious to God. Napaka-halaga. Sabi nga, simula nung nalaman ko to, kasi ako minsan, lalo pag magkasama kami mga pastor, bumabalik minsan yung pagkabarumbado, yung kalokohan ko. Sabi ko, hindi pala ako dapat ganito. Hindi lang pala ako basta-basta sa harap ng Panginoon, kundi ako'y isang mahalagang possession ng ating Panginoon at hindi nalulugod ng Panginoon sa mga bagay na nasasabi natin minsan o nagagawa natin minsan. Di ba nga, nakakalungkot? Mga member natin, pag linggo, wala. Makikita, magpe-flex sa FB. Doon, hindi naman masamang mamasyal. Ako, hilig kong mamasyal eh. Kaya lang, wag na natin ikompormiso. Yung para sa Panginoon, kasi special tayo sa ating Panginoon eh. Yung para sa Panginoon, ibigay na natin. Amen?
Just imagine buong araw. Kaya nga naalala ko yung mana. Di ba anong sabi? Mamulot kayo araw-araw. Ang sabi, huwag niyong dodoblehin. Kasi mabubulok lang. Merong mga Israelita noong time na yon na dinodoble ang nangyari na bubulok. Kung dalawa kayo, pang dalawa lang sa araw-araw. Pero, ang sabi ng Panginoon, sa huling araw, bebreakin ko yung sinabi ko, doblehin nyo. Bakit? Gusto ko, sa araw ng Sabat, sa araw ng pahihinga, magpahinga kayo. May pagkain na kayo. Kaya nakakalungkot, though hindi naman lahat, though hindi kayo kasama ron, lalong-lalo na, napapanood ba ito ng member ko? Naka-live? Sisiraan ko kasi member ko baka mapanood. Yung 150 kong love gift, baka mabawasan pa Pag linggo kasi, malakas ang tinda ng isda sa palengke. So, nakakalungkot, pagka araw ng gano'ng araw, may araw-araw ng Bulacan, may pesta, talaga makita mo, walang halos nagsisimba. Bakit? Naghahanap buhay. Sabi ko, ba't hindi ba kayang ibigay ng Panginoon yung pangangailangan nyo sa araw ng Lunes? Baka doblehin pa. Katulad ng mana. Kasi ang gusto ng Panginoon, pagdating ng linggo, wag na kayong, kasi tingnan nyo, madali bang mamulot ng mana? Maliliit lang yan Madali bang manghabol ng pugo? Nasa arawan ka. Papawisan ka. Sabi ng Panginoon, ayoko nung ganun. Gusto ko pag araw ng pahinga, nakagroom kayo. Kasama ko kayo. Kaya sige, doblehin nyo na yung huling araw. Di ba yan ang bilin? Napakadunong na ating Panginoon. Kasi gusto ko sa araw ng pahinga, sa araw ng linggo, nandito tayo, magkakasama tayo. Salamat sa Panginoon, kasama kayo dito. Sino may mga negosyo rito? Patotoo ko si Jade, at saka si Jessa. Diba? Malakas daw ang kita nila, pag linggo, sinasara nila. At gusto nila maglingkod dito. Kasi minsan napunta kami ron Sabi ko, good for you. But naisip mo yan. Kasi pagkatapos naman ng simba natin sa umaga, sabi, in everything you do, put God first. Paulit-ulit yan. Diba? In everything you do, put God first. Gusto mo palang kumita ng malaki negosyo mo, unahin mo Panginoon. Kung kumikita ka, pag inunan mo Panginoon, lalo kang kikita. Gusto mo palang masaya, mamasyal kasama kaibigan mo, unahin mo Panginoon. Pagkatapos mo, mas lalo ka magiging masaya sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Kung lagi siyang una. Di ba may guilt? Sabihin na natin, araw ng linggo, wala ka sa may guilt Pag totoong Kristiyano ka, o ano na kaya ginagawa doon? May praise and worship na kaya, ganito. Di ba, pagka wala tayo, ito talaga may pagkakataon hindi natin masabi. Talagang pag-araw ng linggo, lalo na may mga trabaho. Kaya nga salamat sa Caloocan Bethel, may vesper Wala na tayong dahilan, di ba? Kung nagtatrabaho ka, pwede sa hapon. Mga member ko, madaling araw pa lang, mabahin na ng palengke. Uuwiin hapon na, pagod yung iba, sabihin na pastor, naghanap buhay, sayang, malakas ang kita Nang hinayang ka sa lakas ng kita, hindi ka nang hinayang siya biyayang maditidig mo sa Panginoon na magpapalakas sa'yo. Ba't wala si Brad? May problema Nag-away mag-asawa. Lalo na, may problema ka, nagkagalit kayo, lalo nang dapat ka nasa simbahan sa Panginoon. Hindi mo maayos ang problema mo. Lagi natin kasama ang Panginoon. Gusto mo palang umasenso sa karir? Di ba, ulitin ko lang. Sabi ko, ako talagang sinabi ko to, kung meron kayong prayer request, hindi na po ako tumatanggap ng prayer request na magka-jowa at magkahanap buhay. Sinabi ko talaga, kasi parang malakas ako kay Lord. Pag pinag-pray ko, Pastor, pag-pray mo naman, magkaroon ako ng matanggap ako sa trabaho para makapag-tithes. Awa na Diyos, natanggap. Hindi na nga nagtatites, hindi pa nakakapagsimba. Totoo yan. Sorry po, didinig ng member ko to. May nagpa-pray sa akin, medyo malangonyat na, babae, Pastor.
Siyempre, gusto ko naman magkapamilya. Pag pray mo, magkaroon ako ng boyfriend. Hindi naman masama. Nagka-boyfriend. Sabi na, pag nagka-boyfriend po ako, pastor, di madadagdag ang pumember natin. Kinasal. Sabi na Diyos, wala na sa simbahan. Totoo yan. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-pray. May nagpapapray sa akin. Pastor, nasa edad na po ako. Sabi ko, ano ba ang gusto mo, pangarap mo sa isang lalaki? Siyempre po, pastor, mayaman, may kaya, at stable, at siyempre may itsura. Lumipas ang 5 taon, nagpa-pray na naman siya, yung babae na yon. Oh, sabi ko, hindi ba sinasagot ni Lord? Opo. Kasi sa totoo lang, sister, ang taas ang standard mo eh. Mayamang, gwapo, stable. Hindi po, pastor, iba na po ngayon. Di bali pong hindi gwapo, basta may pera, mabubuhay lang kami. O di sige, pag-pray natin. Lumipas na naman ilang panahon, siya rin babae lumapit. O ano? Pastor, magsasara na po bahay bata ako, wala pa, hindi pa ako nagbabae. Oh, sa totoo lang, pastor, iba na po ako ngayon. Patuloy ako maglilingkod sa ating Panginoon. Kahit po hindi mayaman, hindi gwapo, hindi stable. Ang importante po, yung lalaking magiging boyfriend ko, kahit mainit-init lang, okay na. Di ba? Pero yun, time na yun, totoong istorya po ito. Kahit may edad siya, nagka-boyfriend, ang nakakalungkot, natangay. Wala. Kaya sabi ko nga, sorry, hindi na ako tumatanggap ng pre-request magka-boyfriend at magkatrabaho. Totoo po yun, masakit po sa pastor yun. Pagkatapos, pag makikita mo, pawardi-wardi lang. Pambira. Hindi ko nga nila like. Pa-TikTok. Talagang ang sipag sa TikTok. Pati tuloy ako, napapaintak eh. Sarap din pala mag-TikTok. Mas aktibo sa ganong gawain, hindi nila alam. Kapatid, hindi ka dapat pahara-hara. Kung mag-TikTok ka, mag-FB ka, dapat ipinakikita mo naman doon yung ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon, nasa gawain ka. Mas aktibo pa sa gawain sa ibang bagay. Sorry po, bilang pastor, masakit po sa amin yung kasi sinisinop natin sila eh. Amen? Sino rito yung may TikTok? Hindi naman po masamang mag-TikTok. Ako si sister, si may mahilig mag-zumba. Ano pangalan? Tawa ng tawa? Ha? Sister Beth. Pambihira, humandara sa ano. Sabi ko, nakakatuwa naman. Pero, sa kabila ng ganon, hindi nakukompromiso sa pagiging Kristiyano niya. Tamo, aktibo pa rin. Kausap mo nga kanina eh. Amen? Yun ang maganda eh. Hindi naman tayo pinagbabawalan eh. Kaya ilagay natin sa tamang kalagyan sa sarili natin. Sabi nga, Sister Beth, ang ganda ng ano nyo, pink na pink ka ngayon ah. Ang sabi sa akin, oo, every third Sunday, ganito talaga kami. Nagulat ako, fourth Sunday ako speaker. Sabi ko, nagkamali yata ako. Ayun, tawa ng tawa, Sister Beth. Sabi ko, third ba ngayon? Naku, sayang ang paghahanda ko. Di ba fourth ngayon, Sister? Ay, oo nga pala. Pasensya na, may edad na eh. Kaya ganun eh. Kasi yatang iniisip, pagkatapos ito, mag-zumba. Kaya, no. Wala zumba ngayon. Linggo eh, no? Yung pag-araw ng linggo. Gusto mo palang sumeksi, pumayat, unahin mo Panginoon. Lalo kang sexy. Sabi nga, kayo marurunong na mga kapatid. Marurunong na kayo. Magaganda at gwapo. May igaganda pa kayo, may ikagwapo pa kayo, may itatalino pa kayo, basta unahin niyo Panginoon. Dahil ibang klase tayo, nagniningning tayo eh. Di ba kahit yung ginto, mayroong panlinis? Ito nga, binaras ko pa ng toothpaste eh. Binaras ko ng toothpaste na gano'n, para kumita, di ba? Nawala sa loob ko, sabay toothbrush akong gano'n. Gumanda ba ipin ko? Hindi, nawala sa loob ko. Ang pira, dapat pala inuna ko muna ipin ko. Bago ito. So, yun ang, di ba? Ba't pa tayo napunta sa Zumba? So, balik tayo rito, no? Hindi lang ito, pinatutungkulan na you are God's special possession, time na yan. Pati tayo na lahat na tumanggap, the moment that we receive Christ,
tayo yung mga anak ng Diyos. At pag tayo anak ng Diyos, we are, sabay-sabay, sigula. Sigula. Every time na makikita mo kapatid mo, wag natin aabahin yan. Walang pwedeng umaba sa Kristiyano, mga kapatid. Ginto tayo. Higit pa sa ginto, alahas tayo. Bakit? Dineclare ng Panginoon yan, you are my special treasured possession. Nabasa ba natin sa Bible? Nasa Biblia yun eh. Baka hindi nga natin nababasa. Sabi ko nga, tingnan natin sa ibang salin sa ibang salin ng Biblia. Kaya nga nung naunawaan ko ito, wow, ganun pala ako ka-importante, ganun pala ako kahalaga sa Panginoon. Ba't ko sinasayang? Kaya sabi ko nga, habang may lakas ako, habang nakakahakbang ako, kasi totoo lang, hindi na ako makatayo ng matagal dahil alam niyo naman, may sakit ako sa, dati nga, one hood lang, ngayon two hood na eh. Talagang hindi na, pero pag nasa gawain ako, alam niyo kung ayaw niyo na stress, gawain kayo. Pagkatapos ng gawain, sa bahay lang namin stress eh. Paglabas mo ng bahay, may ihi, may uunang aso. Sabi ko kay Mrs., wag na natin problemahin yan. Linisin na lang natin kasi talaga sa mundo nakaka-stress. Kahit sabihin na natin, tayo nasa isang maayos na lugar, sa lilikang bahay, sa paligid talagang may stress. Sa amin, harapan mismo namin, may nagkakantahan, magdamag, nagiinuman. Kaka-stress. Anong sabi ko kay Mrs.? Kay Digdig, huwag na nating isipin yan. Mahalaga tayo sa ating Panginoon. Kita mo, kahit maingay nagiinuman, makakatulog tayo. Purihin ang Panginoon. Ang himbing naming matulog. Di ba pag pinag-pray mo, kasi guguluhin mo ba isip mo, ang gusto ng Panginoon, sabi gano'n, pumunta ako dito that you may have life in abundance, ng peace, ng kapayapaan. Kaya bilang isang Kristiyano, wag na tayong makiano sa kanila. Just imagine, nananahimik kang Kristiyano, makikita mo na hindi maganda yung ginagawa, magkakaroon ka ng galit. Sila nagdidikta sa ugali natin? No. Dapat tayo ang magdidikta. Mga Kristiyano yan, kaya tahimik. Hindi eh. Minsan may nakita kang mga Kristiyano, talagang sa katabi lang namin may standby, may tindahan eh. Hindi naman member to doon, hindi naman to nakikinig eh. Sa ibang church ito eh. Umupo yung mga batang kaya, may tindahan ba? Binuhusan ng tubig. Nagulat ako ng isang araw, kakalo, bakit? Binuhusan ni brother yung, kabrother nyo ba yon? Palaging ganon eh. Kabrother nyo ba yon? Binuhusan ng tubig yung mga bata. Standby lang. Alam, Kristiyano rin yun. So, hindi ganon ang Kristiyano. Wag tayo magpadikta sa takbo ng nalibutan para maging beast mode tayo. Tama? Minsan sila nagdidikta ng magiging attitude natin. May nakita tayo, dito lang sa kapatid, ba't di ako kinamayan nun? Gagalit ka ngayon, hindi ko nga rin kakamayan yun. Hindi natin alam, baka may pinagdadaanan yun. Hindi natin alam, baka hindi iba ang attention nun. Tapos, yun ang problema eh. Pag nalaman natin kung gaano tayo kahalaga, hindi tayo ang didiktahan ng mundo. Kaya nga, do not conform to the standard of this world, but to be transformed. Tignan nyo, di ba? Paglabas lang natin gano'n, may nakakainis na bagay. Ako lang sa pagmamaneho ko eh. Alam niyo, Mrs. yan. Minsan, napipigyan ako niisip ko na lang, kaya nilagyan ko ng sticker yung sasakyan ko. Jesus is the way. Jesus is my driver. Minsan nadidiktahan ka nung masamang sitwasyon na maging beast mode ka, na mawawala paging Kristiyano nyo. Amen po ba? Kaya bantayan natin ang ating sarili. Hindi tayo basta-basta. Hindi tayo nakikitaan ng kagaspangan ng ugali. Hindi tayo nakikitaan ng hindi magandang mabaringgan ng magandang pananalita na mga aksyon natin. Huwag tayong papadikta sa mundo para maging masama ka. Bakit? Special treasure tayo. Kung tutuusin, hindi naman tayo sanang musga. Mga tubog sa ginto, ikukumpara sa purong ginto. Ikukumpara sa tunay na Kristiyano na sinabi ng Panginoon, pinili ko kayo at hinilang ko kayo para maging isang peculiar people. Para maging isang special possession na tatangi. Huwag nating aksayahin yun, mga kapatid. Though sometimes talagang bumibitaw, nagiging beast mode tayo.
Pero lagi natin tandaan mga kapatid, pag inisip natin, hindi ganito ang dapat yung katangian. Mahalaga ako sa paningin ng Diyos. Kaya kung darating ang pagkakataon, kanina nga lang, sa totoo lang, alas 5 gising na ako. Kasi nga, inaasikaso ko na yung mga outfit ko. Sabi ko kay Mrs. B, Dig, hindi pa natin na ipapasa yung PowerPoint ko nung agahan natin. O di, ganun din, katagal-tagal. Sumama pa si Jem ko kasi buntis. Nasa sasakyan na ako, sinawala. Parang dinidiktan ako, iwan ko kaya ito. Kasi siguradong yung pagka akyat to at nakita ko ni Ate Rex, late ka na naman. Tama-tama yung pangalan mo, late to. Ang lakas mang-asara niya si Ate Rex eh. Hindi niya alam, may inintay ako. Sa totoo lang, nasa sasakyan na ako. Di ba, pumapasok biro mo, iiwan mo yung pamilya mo para lang maano yung gusto mo. Hindi, very patiently, andun ako. Opo, basta ako yung aircon. Bumubusina ako. Ano ibig ko sabihin? Yung bang, ang ganda-ganda ng mood mo, araw ng linggo, magpupuri ka sa Panginoon, yet maraming mga bagay na stressful. Kasi hindi talaga papayag ang diablo. Dumating ang magnanakaw para magnakaw. Ninanakaw yung peace natin. Ninanakaw yung kabutihan natin. Bakit? Precious tayo, kaya tayo ninanakaw eh. Pero kung tayo hindi precious, palantingin, ewan ko kung sino nakakaalam ng palantingin ng araw. Yung pinasusugal namin, yung basag-basag na bote. Di ba? Palanting, alam ni Nanay Leti. Di ba? Kasi nung panahon na yun, kapiko niya si Jose Rizal noon, alam ko eh. Saka mga praile. Inabot si Sister Leti yung praile nung araw, kaya alam niya. Ako nadinig ko lang yung palantingin na yun. Yung parang pinasusugal mo, parang baliwala lang yun. Pero pag precious, hindi mo babaliwalain yun. Talagang, ito ang kalagayan natin, ba't ko nakikwento yung kapatid? Huwag nating sayangin ang pagpili. Ang salitang sinabi, kayo hinirang ko, kayo ay precious, kayo ay mahalaga sa akin. Pagkatapos, babaliwalain lang natin. Kaya sabi ko, simula nung napagbulay-bulayan ko ang salita na ito, and I do believe, pagkatapos ng linggong ito, ng gawain ito, malalaman natin, paglabas natin ito, ang Kristiyano hindi pa walwal-walwal lang. Hindi lang palantingin, hindi lang barya, kundi special treasure ako ng ating Panginoon. If God is for us, who can be against us? Pag nasa position tayo ng ating Panginoon, sino ang lalaban sa atin? Sometimes kayo, mga masasamang thoughts, mga masasamang bagay, yun na nakakalaban. Kasi nga, dumating magnanakaw para magnakaw. Lagi tandaan. Kaya tayo ninanakaw kasi tayo ay sigula. Sabihin niyo nga ulit. Kasi kung baliwala ka, hindi ka nanakawin eh. So, lagi natin tandaan yan. So, ang sinabi rito ni St. Peter, hindi lang ito sa mga Israelita, dinescribe din ito na you are the people of God. A collection now beyond the nation of Israel. Kasama na tayo sa collection ng mga treasure, ng mga alas ng ating Panginoon. In other words, is talking about those who believe in Jesus, both Jew and Gentile. Wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo, kasi dalawa lang naman ang uri ng tao. Kung di ka Hudyo, isa kang Hintil. So, idinuktong tayo. Kaya sabi, huwag kang magmalaki, huwag kang pabara-bara. Kung yung dating sanga, pinutol ko, kayo pa na idinuktong lang. Kahabag-habag. Kahabag-habag. Kaya manatili tayo nakaumpong sa ating Panginoon sapagkat tayo ay special possession ng ating Panginoon. Hindi ko po sasabihin matatapos na ako kasi pag nadinig, may katabi ko nung dati dyan eh. Pahaba na, matatapos na ako, sabi nung katabi ko. Wala siya rito. Bakit sinasabi ng pastor matatapos na ako? Ang sarap-sarap makinig yung salita ng Panginoon kahit mahaba. Tama po ba yun? Mga singaling kayo Totoo po ba yun? Na masarap makinig ng salita ng ating Panginoon? Kasi lagi sinasabi ng pag may pasa, sige po, matatapos na tayo. Sisigla ngayon ng mga
Tapos na. Kaya ako, sabi ko noon, nung hindi nakakatulog yung anak ko noon, amin na yung Bible. Bakit? Magpipreach ako. Bakit? Para makatulog yung anak natin. Kasi effective sa simbahan niya. Pag nagpipreach na ako, kita ko gaganon-ganon na yung mga Kristiyano. Pero nakita ko naman sa inyo dahil enjoy tayo makinig sa salita ng Panginoon, walang inaantok sa inyo. Sabi niyo Mag-ingat kayo. Sino yung namatay nung nahapahaba ang preaching ni San Pablo? Si Eutico. Kasi according sa Bible, napahaba ang salita ni Pablo, nahulog na matay. Tandaan nyo, hindi ko pa nasusubukang bumuhay ng patay. Kaya mag-ingat kayo, baka bumaldog kayo dito, ano pa naman ito? Tiles pa naman ito. Kaya dapat pagsalita ng Panginoon, alerto tayo. Alive na alive tayo. Bakit? Special treasure tayo natin Panginoon, ibang klase. Kaya totoo lang, dadagdagan ko preaching ngayon, ginaganahan ako Ginaganahan ba kayo makinig? Okay. Ayan. You are God's special treasure. God created you after His image. Tama ba? Sabi ng Panginoon to, kinreate tayo sa Kanyang image. When God created the man, He spoke to God. Lalangin natin ang tao. Sinakauna sa Diyos sila. Nilalang ang tao. When God created a fish, He spoke to the sea, sa water. Nagkaroon ng isda. When God created the tree, He spoke to the earth. Kapag ang isda, inalis mo sa tubig, ano mangyari? Mamamatay. Sinigang ang labas doon. Kapag ang puno o halaman, inalis mo sa lupa, ano mangyayari? Mamamatay. Parang yung pinakakaingat-ingatan kong chiko. Binili ko yun, kami nila Ate Nene. Ate Nene, buhay pa ba? Kasi may bulaklak na yun binili ko. Tinanim ko muna sa rooftop ko, nasa drum. Iniingat-ingatan ko yun. Dinala ko ngayon sa Quezon, tinanim ko para mabuhay. Naalagaan ko yun. Nung nakatanim doon, wow, buhay lagi. Kaya lang ako po bumumunta dahil doon Hindi naman para dalawin ko sila pastor, doon lang sa Hindi, biro lang pa. Ngayon, nung time na magpapagawa sila dyan ng bakod, sabi, Daddy, ililipat ko yung chiko mo. Sabi ko, ilang lipat na yan? Bulaklak, inilipat na ngayon sa iba. Hanggang nung inilipat, nanguluntoy. Hanggang ngayon, patay na Ate Nene. Hindi nyo na nakikita? Pananagutan nyo sa akin yun, Ate Nene. Ano ibig sabihin? Pag palipat-lipat ka ng lupa, may tendency hindi ka lumago. Kaya kung sa Bethel kayo, sa Bethel lang kayo. Kung sa ka itinanim, doon ka tutubo, sabi ng Bible yan. Doon ka kakain ng salita ng ating Panginoon. Kapag ang halaman inalis mo sa lupa, mamamatay. Pag ang isda inalis mo sa tubig, mamamatay. Paano pa ang Diyos? Paano pa ang tao? Kapag inalayo mo sa Diyos, ano ang mangyayari? Mamamatay. Kaya, mga kapatid, baka buhay kayo pero para kayong zombie. Kaya pala may nakikita ko minsan kapatid ako maglakad. Tandaan natin yan mga kapatid. Napaka-special natin sa mga huwag tayong lalayo sa ating Diyos. Na kung paano ang isda mawala sa tubig, ang puno mawala sa lupa. Ganon din tayo pag nawala sa Panginoon. Sayang lang. You are God's special treasure. You are created. God created you after His image and His likeness for His glory. Kaya sinabing we are special treasure. Katulad na ako, tuwan-tuwa ako, sensi ako pag nakikita ko yung mga alahas ko, kahit mga pik ito. Ba? Tuwan-tuwa. Nung pumasok na ako dito, sabi ko, Ate Rex, meron akong props. O baka ako tirahin mo mamaya niyan, dahil nakita ko, ang daming alahas ni Ate Rex .
Sabi ko, huwag mag-alala, Ate Rex, hindi kita babanggitin. Kaya si Ate Rex yan, kita mo, puro alahas yan. Hindi kita babanggitin sa preaching ko, Ate Rex. Bakit? Ang sarap yata nun. Di ba? Parang pleasure. Wow, ang sarap. Nakahikaw ako, nakaginto ako. Di ba? Iba. Lalong-lalo na ang pakiramdam ng Diyos. Yung mga anak ko, yung mga nakaupo na yan, special treasure ko, special possession ko, tuwan-tuwa ang ating Panginoon ngayong umaga na ito. Nasa kanyang piling tayo. Nilalang tayo, sininop tayo ng ating Panginoon, sabi, for His glory and His purpose. May layunin tayo mga kapatid, iba't iba. Ang gift nyo kapatid, ang gift nito, ang gift nito, ang gift ko ay iba-iba. Ang blessing natin, iba-iba. Kung ano man yun, dapat natin ma-recognize, hindi man kasing ganda ng natatanggap ng iba na meron tayo, masatisfy tayo. Bakit? Pare-pares lang tayo na nilalang ng ating Panginoon. Of all the people on earth, sa lahat daw ng tao sa mundo, the Lord your God has chosen you. Tumayo tayong lahat. To be His own special treasure. To be His sigula. Kaya mga kapatid, hindi natin dapat baliwalain ang pagiging Kristiyano natin. Sa lahat ng tao sa mundo, dapat meron tayong pagpapuri, meron tayong pagmalaki. Dahil tayo ay pinili ng ating Panginoon para maging Kanya at pinili para maging special treasure. And last of all, you are not just somebody. Kapatid, tignan niyo katabi niyo, hindi lang tayo basta-basta. Anak tayo ng Diyos. Amen? Ang sarap. Kaharap mo, doktor, kaharap mo, abogado, kaharap mo, mayayaman tao. Kristiyano ako. May nakita ako sa social media, one of the richest country, yung Monaco. Ang taxi nila is Ferrari. Kung magbigay ng tip, 200 euro. Walang mahirap. Ang sabi ko, oo nga, sarap sana mamuhay ganun. Kaya lang, nasa Diyos kaya sila. Amen? Nasa Diyos kaya sila. Tayo, wala mang ganun. Special possession tayo ng ating Panginoon. Nasa Diyos tayo, mga kapatid. Ang sarap. Mas lalo nating mamatamisin na hindi ako nagkamali na tanggapin si Kristo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa ating Diyos. Nung nakikita ko yung pinanonood ko, ang sarap. Ang yayaman, ang gaganda ng sasakyan. Tapos pati sa UK, nakita ko, sarap ng buhay nila. Sarap siguro, sabi ko, sarap siguro mabuhay. Well, sa Saudi ganun, no, nasa Saudi ako, talagang mayayaman yung tao na yan. Kaya lang, ang tanong, pinili ba sila ng Diyos para maging special treasure? Tayo mga kapatid, wala tayong dapat panghinayangan. Kahit ganito lang tayo. Kahit katamtama lang ang buhay natin, napakahalaga natin sa ating Panginoon. You are not just somebody. You are God's, sabay-sabay, special treasure. Sabi po ng Bible yan. Sa umaga na ito, nais kong tayo ay manalangin. Ibalik natin ang papuri sa ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, pinili niya tayo in His own image and likeness para sa kanyang kapurihan. Pag nakikita ng ating Panginoon na itong mga anak ko na ito, tunay na naglilingkod sa akin, tunay na nabago ang buhay, natuto ang ating Diyos na manlilikha, ang ating Panginoon. Feel free, if you want to go, kung gusto niyo pumunta sa harapan, nandiyan kayo sa kanyang kanatayaan. Ang importante, tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Ano man ang kinalalagay nyo, kinatatayuan nyo, sa mga nakikinig. Gusto kong sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. O Diyos sa masalangit, maraming salamat po. Pupuri po kami at nagpapasalamat.
nalaman namin ang kalagayan namin, Panginoon, na kami pala ay very precious. We are a peculiar people. Na kami pala ay pinili mo. Napakahalaga po pala namin sa inyong harapan. Na walang pwedeng makaagaw sa amin. Kaya Lord, habang kami nabubuhay at may hininga, Panginoon, bibigyan namin ng halaga ang pagpili mo sa amin. Kami mananatili sa inyo. Kami patuloy na magpupuri at Panginoon, naway ang buhay namin ay tunay na mabago sapagkat Lord, hindi kami kabilang sa mundong ito, kundi kabilang kami sa iyong kaharian. Salamat o Diyos sapagkat pinili mo kami, hinirang mo kami bilang iyong mga anak, bilang iyong mga special people. Mula ngayon, Panginoon, hindi namin naaksayahin ang buhay namin sa mga walang kabuluhang bagay. Gusto namin mabigyan ka ng kapurihan sa bawat takbang ng aming mga paa, gawa ng aming mga kamay, bigkas ang aming mga labi. Ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw lamang ang karapat-dapat. Doon namumuhay kami sa mundong ito na kayo nga nagsabi na ang mundo'y pinaghaharian ng dyablo. Pero Lord, we have to resist the devil para ang devil ay lumayo sa pangalan mo. Dinadaya kami, ninanakaw kami. Pero Lord, hindi mo kami pababayaan just because ganun kami ka-precious sa iyo. Ang bawat isa nito, Panginoon, I do believe sometimes pinanghihinaan ang loob, ng mga problema, ng mga bagay, na karamdaman, yung mga bagay na nakikita namin sa mundo. Pero salamat, Panginoon, alam na namin ang posisyon namin na walang pwedeng magdikta sa amin sa mundo ito, kundi ikaw lang, Panginoon. Your glory, O God, ang aming concern bilang Kristiyano. Pinili mo kami para mabigyan ka ng kapurihan, hindi kung ano paman. Salamat, O Diyos. Lord, kinokomment ko ang bawat isa na nakikinig, ang mga kapatid, pagkat binigyan ka ng pansin sa umaga na ito. Inuna ka sa umaga na ito. Sabi nyo nga, Lord, in everything you do, put God first. And He will direct you and crown your effort with success. Kung success ang kailangan namin, Panginoon, ikaw ang unahin namin. Sapagkat anuman success namin sa buhay namin dito, sa karir man, sa negosyo, o sa ano pa mang bagay, Panginoon, madaling mawala kung hindi po kayo ang kasama namin. Maraming salamat, Panginoon. I pray, O God, na ang bawat isang mga anak mo, inuunat ko ang kamay nito para sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Napahalagahan nila ang buhay namin bilang Kristiyano at bilang special treasure o possession mo, O God. Hindi namin babaliwalain ito, O Diyos. Lalo pa namin bibigyan ng halaga ang pagiging Kristiyano namin. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nag-encourage sa amin, na patuloy na pinapaunawa mo sa amin kung anong kahalagahan ng fellowship, kung anong kahalagahan ng isang Kristiyano. Salamat, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody says, sige po, taas natin ating mga kamay. Ang pag-ibig ng Amang nasa langit, kagalingan at patuloy na kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo, patnubay, gabay, pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumatin lahat. Humayo tayo ng mapayapa, taglay ang aral ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.